Matapos ang insidente sa Compostela Valley, isang landslide naman na may kaugnayan din sa mining ang naganap sa Paracale, Camarines Norte noong Enero. Kaya mainit na usapin ngayon ang pagmimina sa ating bansa. Para sa mga environmentalist, kailangan daw bantayan ang epekto ng large-scale mining sa bansa dahil sa laki ng operasyon nito, marami ang napipinsala. Dahil sa kontrobersyang dala ng mga minahan, papasukin ko ang isang large-scale mining company para alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob nito. Okay, so medyo napaka-aga ng ating umaga ngayon. Wala pang araw pero mukhang hindi naman kakailanganin na araw sa pupuntahan natin. Dahil ngayon tayo papasok dun sa mga mines dito sa Philex compound. No? Ngayon natin papasukin at makikita kung paano yung operation nila inside and underground. Nagbukasan na yung mga kasama ko ng headlamp. Ako hindi muna para hindi ko masyado masilaw yung camera. Pero nandito na tayo sa loob ng hoist o yung elevator na ginagamit ng mga minero. So again, 6 meters per second po ang baba nito. So, pero halos wala kang nararamdaman. Pressure change ulit. So, kailangan mo mag-equalize every now and then. Compared dun sa surface ng pagpasok nila, or maybe it's just psychological, medyo may feeling of closeness ngayon. Parang nababalot ka na something. Taong 1958 nang magsimula ang Philex Mining Corporation sa kanilang operasyon. Ginto rin ang mineral na kanilang minimina. Meron akong nararamdaman na breeze na nanggagaling. Siguro yun nga, may ventilation dito sa loob ng mines. Napaka-importante po ng ventilation dito. Dahil sa lalim mula sa ibabaw ng lupa, kaunting oxygen lang ang nakakaabot dito. Mainit na talaga ang pakiramdam dito. Yung ating ginagawa nila. Hapon po. Nakaramdam ako ng panganib nang nakita ko ang sako-sakong pampasabog na ito. Right, so isa sa paraan para makagawa sila ng butas itong ginagawa nga nila. Yung nakikita nyo yung sakong binubutas nila, explosives po yan, no? O ginagawa nila to after hours para wala ng tao. Ito yung mga underground electricians, no? Kailangan nilang tanggalin yung mga cables bago makapag-blast dito. Siyempre para hindi tamaan yung power, hindi tamaan yung mga kable nila. So babaklasin nila yan para mabutas nila itong side na to. 24 oras ang operasyon ng pagmimina dito. Delikado ang trabaho para lang makuha ang inaasam na ginto. Ito yung nagbubutas, ito yung nagdidrill ng mga butas sa mga pader, no? So ito, isa na namang equipment na matatagpuan dito sa loob ng minihan, hundreds of meters underground. Ang mga nakukuhang mineral dito ay gold, silver at copper. Araw-araw, 200 tonelada ng mga mineral na ito ang nakukuha. So wow, kitang-kita niyo yung scooper. Nasalukuyan niya, inuupay yung mga debris sa basundo. Kita niyo gano'ng kalaki makinan to. At tandaan niyo, nasa loob po tayo ng bundok sa ilalim ng lupa, hundreds of meters underground. Yun nga, parang yung description ko, para sila mga langgam na dumadaan doon sa pasikot-sikot na minahan eh. Nakikita niyo itong makinan to, nasa tabi ko, dalawa sila. Ito, ang purpose ng mga makinan to, dikdikin pa itong mga batong nasa harap ko into smaller pieces para magkasya sila dito sa parang pangsala niya.
Tapos mula dyan, mahuhulog na sila dun sa baba, kung saan naiipon yung mga bato na yan, dire-diretso papunta sa conveyor belt. Okay, so finally umabot na tayo dito sa final step dito sa loob ng minahan. Ito na yung conveyor belt na nagdadala ng ore papunta dun sa mill o dun sa processing facility para ma-extract yung gold, yung copper at yung silver, no? Pero marami pa rin ang bumabatikos sa pagmimina dahil sa iniiwan nitong bakas matapos ang kanilang operasyon sa isang lugar. Dahil sa pag-introduce ng mga makabagong teknolohiya, ay nag-shift na lahat ang karamihan sa mga large-scale mining companies sa pag-operate ng kanilang mining operation. Yung bulk mining ay yan yung ginagawa ngayon ng Felix Mining dahil parang open pit din ito underground. Malalaking butas yan. Kung sa amin, ang tingin namin, actually, it's not a development. Mining is a business. Kaya sa kanila, ini-ensure nila yung profit. Kung may development man na maibibigay dyan, ay katiting kumpara sa kanilang nakukuha. Pero ayon sa Felix, wala raw masamang epekto ito sa kalikasan. As we draw ore underground, the ratio of subsidence at the surface, if we draw 4 tons of ore underground, so we backfill or we replace 1 ton at the surface. After natin manggaling doon sa mga minahan, sinundan natin yung mga ore na kinukuha doon papunta doon sa sunod na facility, which is yung milling processing facility nila, no? We call this the sodium isobutyl sandtech. Ito yung reagent na ginagamit nila para mapalutang yung copper, yung gold, at yung silver mula doon sa natin na nila, no? Para sa Australian Dangerous Goods Code, ito ang itinuturing na isang hazardous substance dahil sa epekto nito sa tao kapag na-expose dito. Of course, we use reagents, but the reagents and chemicals that we use are biodegradable. They are alcohol-based and they can easily dissipate after usage. Puro bakal. There's just metal everywhere, no? Of course, you smell the dust na naproproduce nga nung, siyempre, pag ginigiling yung bato. Mula sa 25,000 tons of ore na nakukuha kada araw, humigit kumulang 200 tons of copper concentrate lang daw ang nakukuha nila dito. Kung mas pasisimplehin, mula sa 500,000 sako, 4,000 lang ang napapakinabangan dito. 50 gramo lang ng ginto ang nagagawa at mabebenta sa merkado. Sapat na nga kaya itong katumbas sa mga kabundukan na nasira?